ask ko siya mag-open ng prayer. Naka-mute ka. Good morning po. Naririnig po? Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Father God, maraming salamat po sa umagang ito na ikaw na naman po ang aming pagdapan. Maraming salamat po na yung mga natututunan po namin dito sa Zoom na to ay naisa sa buhay po namin ang bawat isa. Father God, maraming salamat po sa paggabay nyo at sa pag-iingat nyo sa bawat isa sa amin, Father God. At maraming salamat po na anuman po ang pinagdadaanan namin ay napapagtagumpayan po namin na kasama kayo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Thank you po. Good morning, everyone. Good morning po sa lahat. Good morning. Morning, Weng. Afternoon. So, kahapon, hintayin kaya natin si Te. Mag-a-attend ba si Te today? Kahapon, yung tinuro ni Te on Rachel was very interesting. I didn't expect her to talk about it in that way kasi inisip ko lang, wow, Rachel, she was jealous of Leah, like this, like that, and nanganak siya, si Jacob yung anak niya, yung isa naman. So hindi ko in-expect na ganun yung take niya dun sa ano. In fact, she only had 2 hours to study kasi napuyat daw siya. And then sabi ko sa kanya, it's better when the Holy Spirit speaks through us anyway, so it's okay not to worry too much. But the way that she presented the story of Rachel was very interesting, because she spoke about, instead of recognizing the love of Jacob for her, she was too engrossed in the fact that she couldn't have a child. Tapos si Leah naman was too heartbroken because Jacob did not have the affection that he had for Rachel. So ganun yung topic natin kahapon, and it prompted everyone to share some very delicate na situations in your relationships and in your marriage, and I felt like we should continue today because these are the things that we women like to or would like to talk about, lalo na kung we are always working, we don't always have time to voice out our feelings, and women are very relational. We like to speak about our emotions. We like to bring out our emotions, and then after work when we go home, usually our husbands are not in the mood to talk and we still want to talk. So maganda yung maganda yung platform natin dito na we can voice out our feelings. I was actually shocked listening to some of your testimonies. I know that we are all going through something, but some of you were really going through something na I didn't even know. And I admire yung openness ninyo and yung vulnerability, because at one point I was in the same situation, and the only reason I was healed was because I was open and transparent and vulnerable with the way I was feeling and with what I was going through. So with that said, let's continue yung topic natin kahapon. Yung last yata kahapon, it was I think it was Anna. Si Anna yata yung last kahapon, no? And I'm sorry that
some of you ladies were going through such a tough time, and I didn't know. Not that I have to know, but I pray for every one of you anyway. Pero it gives me a chance to really pray, knowing that alam ko yung situation ninyo, like that. Kasi sa Facebook nga, lalo na pag tinitignan ko yung mga pictures ninyo during yung Synergy and all the events at Powerhouse, everybody has a smiling face. So hindi talaga nakikita yung inside ng tao, although God sees our hearts naman. But for you to be open in this group is very very courageous and very brave. And yeah, I admire you for being open like that, and we can support each other and pray for one another. So kahapon kung wala kayo, lahat naman yata andito, no? So would you like to say something? Remy, nak, meron ka bang comment from yesterday? Would you like to add something? Yung yesterday. Kasi after po kasi ng morning prayer, tapos nag-meet kami ni Te, actually for ilan, no? Pero nagkaroon kami ng fellowship together. Tapos yun din po yung pinag-usapan namin about about sa spouse, no? Ngayon po, na-open ko sa kanya kasi yun din po yung pina-reveal sa akin ni Lord na parang pong tayo po kasi as a wife, marami po tayong expectations sa asawa natin kung paano po, anong tawag dito, kung paano po nila dapat tayo i-treat, no? Marami. Yung mga kailangan nilang dapat gawin, yung mga kailangan nilang dapat, tawag dito, gawin din as a husband to us, and also dun sa, alam mo yun, as the head of the family. Tapos kung paano yung relationship natin sa kanila, maraming expectations, no? So ang nangyayari po, dahil marami po tayong expectations, ang nangyayari po sa atin, pag hindi po nami-meet yung mga yon, tayo naman mismo, parang yun nga, dun pumapasok yung nalulungkot tayo, o kaya parang iniisip natin, hindi tayo fulfilled sa life, no? Or parang walang purpose yung life natin kasi hindi nila nami-meet yung expectations nila sa atin. So, ang nangyari, yun nga, no, parang frustrated tayo, malungkot tayo, parang, ano pa, parang paminsan, ayan, dumarating na sa time na aawayin natin sila. Okay? Kasi nga, yun nga, may mga or parang nainis tayo sa relationship, no? Dahil may mga hinahanap tayo na kailangan nilang gawin, no? And at the same time, yung parang iniisip natin, dapat sila yung nagbe-bring din ng happiness sa atin. May ganun po yung parang di na ako masaya, 'di ba? Kaya nga nasabi natin di tayo masaya sa relationship natin kasi ganyan siya, ganyan siya. Yung parang gusto mo laging yung parang ah nagbi-bring siya ng happiness sa iyo, no, yung asawa mo. Pero I was reminded po dun sa Colossians 2 verse 10, yung you have been made complete in Christ. So meaning po noon, no, once na complete ka na kay Christ, no, na talagang siya po talaga yung nagbibring ng joy sa iyo, okay, ng satisfaction sa life mo, no? Yung pong asawa natin, added bonus na lang po siya sa atin. No, ang guess po ninyo, yung parang bang ano na lang, overflow na lang po siya, no, sa buhay po natin. Kasi ako, na-remind ako na nung dati namang single ako, complete na ako in Christ 'di ba? How much more pa nung nagkaroon ka ng asawa, mas dapat nag-enjoy ka, no? Dahil nga added bonus lang po yung asawa natin sa atin, no? It is an overflow. Tapos sabi ni Tessa sa akin, tama yung terms, i-share mo yun bukas, sabi niya ganyan. Oo nga, tama, sabi niya gano'n, no? So, yung ganun po yung lagi nating iisipin na we are already complete in Christ, no? So, yun po yung gusto kong i-share. Ang ganda, no? Sino pa sa inyo? When I went through yung marriage counseling, one of the things that
the counselor told me and my husband is that it is not our responsibility to make our spouses happy. So yung husband ko, it's not his responsibility to make me happy, and it's not my responsibility to make him happy. I should be happy within my own self. Gaya nga ni Rema, it took me years and years to realize na I am complete in Christ, but because just like Rachel, I was more so focused on what my husband was not doing, na thinking what he's supposed to be doing. Doon nasisira yung ano natin, and it brings turmoil, it brings disconnection and separation and all the emotional disconnection. Okay, so tama yung sabi ni Rema na we are complete in Christ. So now we are learning more, we are bringing out stuff about marriage now we never talked about before. So this is a good thing na even for the unmarried people na mag-aasawa in the future. Ikaw alam ko meron ka. Amen, lagi pong meron. Nakaka-relate po ako sa sinabi ni Madam Rems. Alam po naman natin talagang, ako po personally, no, in my own experience talaga, ako yung lahat ng ginagawa ng asawa ko, aware ako. Talagang gusto ko, nalalaman ko, gusto ko, alam ko yung ginagawa niya, gusto ko ano. Pero one thing talaga na pag talagang ang babae, no, meron siyang talagang gustong hinahanap. Minsan I'm in the mood na parang gusto kong makipag kulit-kulitan sa kanya, tapos siya parang alam mo yon, hindi siya dry, yung ganon. Tapos minsan naman ayaw ko makipagkulitan, gusto ko siyang sikuhin pagka naman siya yung gustong makipagkulitan, no. Pero there's something about it na pagka Kristiyano ka na talaga, kasi nung hindi Christian talagang suntukan, 'di ba? Batuhan, 'di ba? Ganun yung yung love language no. Parang konting irritable, tapos magmumura ka, mumurahin mo siya. Pero the truth about the matter is when you know Christ, no, sa atin, no, at continue nating nalalaman yung mga salita ng Panginoon at yung mga sinasabi sa atin ng mga kapwa natin na Kristiyano, yung nalalaman mo na unti-unti. Like yung Proverbs 31 nga, kung hindi mo pa nabasa, talagang ano ito, parang hindi ako to, no, hindi ko kaya to, wala man ako dun sa kalingkingan nito. Pero as long as nagpapaturo ka at led by the Holy Spirit, nalalaman mo lahat at saka nadidiscern mo lahat bago pa nga niya sabihin, parang alam mo na, 'di ba? Ganon, meron ka ng instinct kumbaga sa mga ganon, no? Kaya kung ikaw, expectation mo talaga bilang isang babae na kailangan, hindi man niya lang ako na-appreciate sa ganito. Nagpaganda na nga ako, nag-makeup ako, hindi niya man lang nakita yung kilay ko na bago na, yung mga ganon, di ba? Minsan yung expectation mo talagang, tapos kung halimbawa hindi ka kumain na feeling mo nagda-diet ka, pero pag siya, di ba, napapansin mo, ganyan, diet ka. Pag ikaw na parang, hindi ka man niya lang i-encourage or tulungan sa mga ganong bagay. Pero alam mo sa sarili mo na ikaw mismo humihingi noon yung validation na yon, no, na pero sometimes kasi sa babae talagang, di ba, aminin niyo hindi gusto niyo yon na na-appreciate ka ng asawa mo coming from your husband talaga. And one thing about the matter nga, yung pag Kristiyano na kayong parehas, eto na, nag-uumpisa na yung ligawan. Nag-uumpisa na yung, syempre nakakarinig siya sa mga pastor natin, like si Brother Jose, kay Pastor Donnie, kay Jan, di ba? Nakasama lagi. Andun na yung prayer mo na, Lord, manifesting kung ano man yung ginagawa ng mga ganon na nabago din, no? Lord, sa asawa ko din ganon. Ako kasi nung una talagang, Lord, baguhin mo to. Lord, gawin mo nga siyang Lord, nakakagigil na siya. Anuin mo nga siya, Lord. Puro ganun ganun yung prayer ko na without knowing na, ba't ikaw, hindi mo napapansin yung sarili mo? Wala bang sa'yo? Wala bang mali? Di ba?
una kitang minahal nung hindi yung maiisip mo na lang gano'n na yung po Lord, sorry po Lord, sige po, magsasubmit na po ako. Doon na ako nag-umpisang nag-submit, doon na ako nag-umpisang nagpabago na, Lord, hinihingi ko to. Kasi siguro ako to, Lord, no, ganito, Lord, ano mo pa nga po akong hanggang sa hindi ka na nagpapapansin, siya na mismo ang mamamansin talaga sa'yo. Siya na mismo yung dati na hindi man niya na-appreciate yung gano'n. Parang, minsan mapapatalikod ka na lang, minsan maluluha ka pa na mapapasambit ka ng, Lord, thank you, Lord, ah. Lord, iba ka, Lord. Talagang, hintayin mo lang kasi, huwag ka magmadali. By process, di ba? Ikaw muna, gawin mo muna yung sarili mo. Huwag kang palaging tokish, salita ka na. Hintayin mo muna and learn to appreciate him more na hindi mo na siya dati na binabangayan na, gawin mo to. Kasi dapat ganito eh. Sinampay mo na ba yung ano? Ganyan, no? Ganun po kasi ako eh, no? Pero nung tumahimik na ako, nakita niya na yung halaga ng mga bagay-bagay na ginagawa. And at one thing na nakakatulong pa talaga yung Holy Spirit na talagang nagsasamit ka and sinasabi mo rin kay Lord na, Lord, sa ganitong aspeto mahina ako. Sa ganitong aspeto, Lord, hindi ko siya nakikita. Sa ganitong aspeto, Lord, na hindi ko na-appreciate na kailangan niya pala yung ganito. Puro ako self-centered pala ako, Lord, na puro gusto ko yung akin. Pero sabi ko, Lord, turuan mo akong ma-appreciate siya kasi hindi po ako ganun eh. Talagang hinahanap ko yung mali niya. Ganun po akong tao. Pero nung naano ko yun kay Lord na, Lord, baguhin mo ako sa ganito. Hindi ko kaya to nung ako lang. Hindi ko naiisip, Lord. Pero Lord, turuan mo ako na, 'di ba? Sabi niya, minsan nga, 'di ba, yung salita na greatest enemy mo daw yung husband, yung husband mo. Sabi ko, Lord, hindi, palitan mo to. Greatest love ko, Panginoon, yung asawa ko na kahit hindi man niya nagagawa yung ganito, sige, wag ko nang hanapin, pero Lord, turuan mo ko, learn to appreciate him more. Learn na matutunan ko na mahalin siya lalo, na maging sa prayer nga talagang magkasama na Lord, sweeter than the sweetest, talagang sweeter than before, yung ganon. Yung pati sa prayer namin, sweet na kami, yung ganon. Na dati, paringganan, di ba? In Jesus name, Lord. Talagang magpaparinig ka pa sa prayer, no? So sabi siguro, kung maiisip ko lang yung mukha ni Lord, siguro natatawa dun sa relationship namin na ganon. But then, it came along, no, sa bawat pakikinig, pag-upo, yung ganito, it help us more, no, to be maging ano tayo, lalo na progresibo sa pagdating dun sa relasyon natin sa asawa natin. Wag na nating hanapin yung atin, no, hanapin natin at appreciate natin yung sa kanila. Tapos it comes out na lang na mangyayari yon. Parang 'di ba si Lord, si Kiefer, sabi niya Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. So ganun din tayo. I-honor natin yung husband natin, and all these things will be added unto you. So yun lang po. Yung greatest enemy natin is ourselves. Because, right? Because we have, our greatest enemy is ourselves because we have skewed ideals about meron tayong mga limiting beliefs about ourselves, and we have skewed ideals about other people. So, yung naririnig natin sa ulo natin lagi, yun ang nagiging bad influence sa atin. So, as Christians, meron na tayong advancement. We are 10 or more steps ahead than yung mga babaeng hindi pa Christians na may asawa. So we are in a good place. We really are. We don't even know it. So Manang, would you like to share something? Or you want to wait? Okay, later na lang ikaw kung nandyan siya. Kung nandyan siya, quiet ka. Sinong next? Nandyan daw yung asawa. Baka marinig yung love story nila. And Sino pa dyan? Kahit yung hindi pa mag-asawa, yung may mga boyfriend dyan na have too much expectations on your partners. Sister Alisa, Elisa daw. Sis Elisa.
Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Ano po, yung kay Rachel, parang na-remind din po ako kahapon na pinag-aaralan natin. Kasi po nung nasa 5 years, 10 years na kami, dahil di po kami nagkakaanak. Ano ba, naka 10 years na tayo, ba't hanggang ngayon wala, ano pangarap mo? Kino-question ko yung asawa ko. Pero yun pala, nung na ko, yung sabi ko, sinurrender ko na kay Lord kung ano yung plano po niya sa amin. Yun po pala, parang pag minsan, wag nga tayong magmadali dahil may process. Yung mga tapos pag yung dati yung nagbabayangayan kami, wala ka ng oras sa akin, puros ka na sa kakatrabaho. Na-remind din po ako na sabi niya, kaya binigay ko siya kasi ayokong may stress ka, sabi ni Lord sa akin. Kasi kung bibigyan kitang mapapangasawa mo, lasinggero, sabungero, paano ka na, edi lalo kang may stress. Yung pala, yung pinaano sa akin ni Lord, yung na mabait na asawa na ngayon, pag napapag-usapan na po namin yung pag may kulang yung oras, pag sumosobra na siya sa kakatrabaho niya, na kailangan din po namin yung family time kasi parang pag kulang yung oras ng asawa mo kasi pag sinabihan mo, wala ka naman katrit-trit, parang nagkukumpu fighting na tayo. Ikaw, nakasara na yung bibig mo, ako ganyan ng ganyan. Sabi ko sa kanya, hindi, ayaw kitang patulan kasi alam ko, naano ka lang, nadala ka lang, yung parang gano'n. Pero ngayon, dahil naka-Lord na po kami, pag sinabi po namin, uusapan namin na punta kami sa church, punta kami ng Aita or sa mga gawain, may na po kami, nagko-commit na po yung bawat isa sa amin para pati na rin po sa anak namin para kahit bata pa lang siya, bold na po siya sa mga gawain sa church natin. Pag mayroon din po siyang time. Parang ngayon na-remind na ako na kaya pala binigay siya ni Lord sa akin. Ayaw niya akong may stress, ayaw niya akong kasi hindi ako sanay sa stress. Kasi pag stress na ako, lagi na lang akong umiiyak. Pero ngayon, naalis na yung masyadong pag-iyak kasi sa kakapakinig ng Word of God, yun na isa sa buhay ko na rin po na ngayon lagi kong may peace na sa bahay. Wala nang kumpo fighting dahil ang love na yung laging nangingibabaw sa amin. Yun lang po. Maraming salamat po. Sino pa? Alam ko marami pa dyan. Weng, ikaw Weng. Alam ko nandiyan ka. Heart ka pa mo. Ate, magluto ako sa Mas Atine Wilfredo Domingo. okay. Sige, mas importante yung husband. Sige, husband muna. Sister Aisel po. Sorry po. Okay. Sister Aisel. Sister Aisel. Ate. Wait lang po. Migtas kang gamat. Alin po, clap ko. Hindi ako prepare. Off cam na mo po, okay mo po. Maka-open niya kasi itong metong keng work. Wait lang. Ano po, it's been a while, no? Hindi ko siya nasundan this past few days, but siguro yung ma-share ko lang is, hindi ko po alam if everybody knows my story, but I came from an abusive relationship. So from a narcissist to another one. So parang
My current struggle right now siguro is not the expectation, but parang ano, yung ano, kinabahan ako bigla, ate lalakas. Parang ano, wait lang. Na parang ano, yung parang naging struggle ko siya dun sa isang fellowship namin with Pastor Dindo one time nung ano, parang it's my struggle na yung expectation ko is expecting for this person to do something wrong or na parang nag-expect na ako ng worst agad-agad na parang wala pa. Na parang it's my struggle, ano, parang trust issues, kumbaga parang pero thank you Lord, hindi naman. Wala naman. And sometimes, I think it's my own problem na it's hard for me to appreciate the little things that are being done. Na parang parang surreal for me kasi it's not how I experienced it before na it's always me working on the relationship. It's always me na parang I'm alone in the relationship na parang masasabi na may kasama ka but ikaw lang mag-isa yung nagda-drive ng relationship. So now, I'm working on my expectations, of course. I'm working on, alam mo yun, yung parang pagkakas ng lahat ng worries ko and anxiety kay Lord na lang instead of me parang expecting him na or parang yung mga doubts na may ganyan, let's put it that way na I still have doubts sometimes na parang nakakain ka nung ganong part sa everyday because we're both busy and then sometimes, 'di ba, parang may career ako, meron siyang sariling thing and sometimes it's really hard na parang paano ko ba yun ano? Parang kasi it's really hard to go back from ano parang from a long-term relationship tapos an abusive one to be exact na parang and then nandito ka start all over again na parang 'di ba sino po bang may talking stage after a long relationship 'di ba parang uulitin mo siya and then andiyan ka na naman dun sa pagtataboy mo ng mga trust issues mo andiyan ka na naman dun sa pag um pag-e-expect mo na it's going to be magwo-work siya pero 'di ba based on experience parang nilalaman ka sometimes but yun nga parang sino ba nagsabi kay Ate Lala ba na parang i-work mo din yung sarili mo kasi sometimes we're too ano parang masyado nating inaano yung lalaki kung ano yung mali niya wherein sometimes it's our fault like yun imbes na masaya kayo yung nagda-doubt ka ano-ano pumapasok sa isip mo and you're expecting him na magkamali siya because that's how you are used to it. Ganun ka na-accustomed throughout the years eh. Pero pag hindi mo makita na may pagkakamali sa part niya, parang hindi ka, nafe-feel bad ka na eh. Kasi parang, bakit ko iniisipan ng ganito, ganyan. Wherein maayos naman siya. And sabi ko nga from one of our CGs na parang, alam ko naman kasi anak na to ni Lord na parang hindi na siya parang magiging kagaya ng mga dati na um, kasi parang it's not just an abuse physically, hindi lang abuse financially, hindi lang abuse emotionally, as in lahat ng pwedeng gawin sa'yo, parang nadaanan ko siya. So now having someone na parang ang ano lang, ang smooth lang, ang peaceful, na parang we're both established. So alam mong hindi na siya, tas parehas pa kayo na ng paniniwala in terms of faith na parang it's not going to be as hard as it was before. The only thing that is being na nagiging hard sa akin right now is, to give my 100% trust. Pero sabi nga nila sa akin na parang you don't have to trust him 100%. Ang trust mo ibigay mo kay Lord, ang faith mo ibigay mo kay Lord, then everything else will follow and magiging at peace ka, magiging confident ka dyan, magiging secure ka and everything. So yun, sa ate lalakas na bigla talaga ako. Pero yun lang po yung ma-share ko for now. Pero, 'di ba, it's too early to tell but I know knowing where he came from, knowing kung anong klaseng tao siya and then I know it's not going to happen and hindi na yun ibibigay sa akin ni Lord because now that I know my worth, I know my value, I am
daughter ako ni Lord. So, yun, parang alam ko hindi na yun mangyayari sa akin because I know how to handle it this time and I'm not going to lose myself for something na and also hindi ito yung magiging parang cause na naman para maligaw na naman ako na mawala na naman ako kay Lord. So, yun lang po. Amen. Thank you, Isa. I will never be able to relate sa mga women na naka-experience ng abuse, no? Physical abuse, battery and all that. And I don't want to negate your pain because alam ko na hindi yun madali. So, dun sa mga naka-experience ng ganon, meron din akong mga friends na ganon. I'm sorry for your experience, but God can heal everything, okay? But like I said, I don't want to negate your pain. Pain is real. Sabi mo nga, Aisel, na kahit may kasama ka, tapos kahit may kasama ka, pero parang wala naman. Nung single ako, okay ako kasi single talaga ako, wala akong maaasahan. Pero nung may kasama na ako, it's very painful to be alone. But when you're with someone and they make you feel alone, it's even more painful. Okay, so yun yung ano ko doon. Nag-resonate talaga sa akin yung sinabi ni Rema kanina na nung single ako, complete naman ako eh. Complete na ako. Bakit nung may partner na ako, nag-asawa na ako, bakit ngayon I'm giving him this, I put this burden on him na he should do more to make me happier, to make me more complete. What? Tama yung sinabi niya. You know, when we realize before we even enter into a relationship and in any relationship, that once we realize na we don't need anyone or anything to complete us, we are complete in Christ. Sabi nila yung relationship daw is 50-50. No, it's not. It should be you're 100 and he's 100. Because if you're only 50, you're going to expect him to give you the 50 to make you happy. And he's not responsible for that. You're responsible for your own happiness. And so is he. So, yun yung ano ko doon. I know na we women, we are relational. And emotional. Gusto natin talaga nurture tayo ng mga husbands natin. Gusto natin napapansin tayo kahit na kilay man lang pansinin. Kasi ganun tayo eh. And we view them as ano sila, very visual sila. Pero bakit minsan hindi tayo pinapansin? Yun pala, hindi lang naman pala sila. Kahit tayo rin, meron din tayong mga pagkukulang. Nung na-realize ko, for years and years and years, na-realize ko na hindi naman pala yung asawa ko ang may diferensya. Ako naman pala because of my past, my history, meron akong mga hang-ups, may trauma ako sa relationship na parang hindi naman ako physically abused or anything, but I have been emotionally abused and abandoned and all that yung feeling ko. Meron lang siyang gagawin na may mga triggers kasi yan, hindi natin maiiwasan, okay? Yun yung practicality kasi ng buhay natin eh. Yes, we have the Lord, we are complete in Christ, but we are still human and we still live in a fallen world. So we still feel these things. Kaya hindi natin maiwasan na halimbawa yung asawa natin feeling nai-ignore tayo. That doesn't mean na hindi totoo yung feeling na yon. You know, your feelings are validated too if you feel that. Ngayon, yung approach lang kasi natin sa husband natin, sila kasi, pag kinausap natin sila, hindi sila nakikinig. Gusto nila ayusin nila yung problems natin. Right? Can anyone relate to that? They don't listen, they don't empathize. Tayo, when they tell us their problems, tayo naman, empathetic tayo, ganito tayo. Sila naman pala, hinahanap nila yung gusto nila ayusin naman natin sila. Hindi naman tayo taga-ayos nila, 'di ba? Empathetic tayo, sila fixer. So there's really a difference. It's yung dynamics talaga ng relationships. It's very complex, but praise God, we can do all things through Christ who strengthens us. And God put you and your husband together, and you're the perfect one for him, and he's the perfect one for you because you complement that which he does not have. And he complements that which you do not have. Kaya you're perfect
together. We just need to really work things out. Communication lang talaga yung ano natin. Now that I have learned how to communicate better, it's still not perfect. It will probably never be. But for me right now, my relationship is much, much better than it used to be. Kasi nag-mature na ako. I have evolved into a better communicator and a more understanding person. And hindi na ako selfish. Noon ka talaga selfish. Right now, I'm selfish. I'm selfish with my time with God. I don't want that time with God to be interrupted by anything else. If I that's the only time I deem myself selfish. But pero sa husband na selfless na ako kasi understood na eh. Kung yun ang gusto mo, okay, yun ang gusto mo eh. It's okay. Alam ko yung submission is a very touchy thing, okay? Paano kung mali yung pinapagawa niya sa akin, magsasubmit ako. You submit anyway because that's what God commands us to do. We submit and God will deal with him and his heart. So yun yung take ko doon. But really, yung sinabi ni Rema should resonate with every one of us. We are complete before we even get married. If we are in Christ, complete na tayo. So, Mamu, can you share? Emmy, are you there? Good morning po. Hindi po ako naka-on cam kasi nakasando lang po. Nagluluto lang po ako sa kasalukuyan. Share ko lang po yung dati. Kasi iniisip ko magmula kanina kung ako parang ano lang siya, parang natsyempuan lang siguro na ako mapipili magmula kanina. Naisip ko ba ako piliin, nagluluto ko. No, yung anong share ko lang po yung dati na pagiging ina na parang yung sinishare ng mga kapatid natin no na nagawa ko na lahat yun kasi naging naman ako naging mabuting asawa kahit paano sa asawa bago siya namatay. Lahat po ginawa ko na lahat no para maging mabuting asawa. Wala na po kasi maisip na hindi ko ginawa na hindi mabuti eh. Lahat po ginawa ko talaga as in kasi gusto ko yung pagdating ng panahon na meron silang matutunan sa akin na pag sila nakapag-asawa, yung puntong hindi nila alam kung ano ang gagawin na at least na meron silang nakita sa akin o napulot man lang kahit konti na pwede nilang tawag dito yung gayahin, ganun. Kaya hindi naman po sa pagmayayabang, no. Ako ina-appreciate ko rin yung sinasabi nila sa akin na nakita naman nila yung nung nabubuhay pa yung asawa ko lalo nung nagkasakit na siya no yung lahat ginawa ko yung kasi bedridden na siya noon. Lahat ginawa ko talaga yung pati na nga yung sarili ko nakalimutan ko na noon eh na lahat nasa kanya. Binigay ko lahat sa kanya kasi sa huling sandali ng buhay niya. Halos binigay ko na sa kanya lahat na nakikita ng mga bata dito sa bahay. Kung paano kung kung paano kung ano yung asawa ko, ganon. Tapos sabi ng mga bata, yung paano ko daw ba nagagawa, yung paano ko daw ba nahahati yung panahon ko sa asawa ko sa sarili ko. Sabi ko, hindi na sa sarili ko eh. Kasi yung asawa talagang yan, hanggat andito tayo sa tabi nila, kailangan nila tayo. Kailangan ipakita natin sa kanila yung pagmamahal natin sa kanya. Sabi ko, kasi yan lang ang naibibigay natin ganti sa asawa natin na inalagaan nila tayo, yung inaasikaso din nila tayo, binibigay din nila at yung gusto natin. Kaya yung ganti ko pong binibigay sa asawa ko yung lahat, yung tawag ito yung pagsilbihan, yun, sa pamagitan ng pagsilbi sa kanya. So nung dumating po yung puntong hindi na niya kaya na na kahit magsalita lang, hindi na siya nakakapagsalita.
yung mga bata, lalo na po yung anak ko si Pino, nakikita niya kung talaga, kung paano po talaga ako yung asikasuhin yung tatay niya. Halos talagang hindi ko na maasikaso yung sarili ko, yung gano'n. Tapos sabi nga lang, "Oh, mag-ayos ka muna kahit pa ako nang bahala kay daddy." Sabi ko, hindi ko kasi maiwan eh. Wala akong pakialam kahit na sino dumating diyan. Minsan, yung nadadatnan na nga ako ng ibang tao na wala na ako sa ayos, hindi na ako nag-aayos kasi nga dahil nga po sa asawa ko 'no. So yung dumating yung panahon na nung nawala na siya, ang daming nagsasabi sa'kin na, napakamartir ko raw, tawag na nga na talaga sa'kin 'no, Bertus mo kasi yung Bertus mo sabi ko, hindi natin kako, maaalis yun kasi kako yun ang itinalaga ng Diyos para sa atin, sa atin sabi ko ganyan. Gagawin at gagawin natin lahat yun sabi ko. Kasi kung gusto niyo kako tumagal yung isang relasyon, pakita mo sa asawa mo na talagang ikaw, ah, ah tapat ka sa kanya kako. Sabi ko pong ganyan sa kanila. So, hanggang ngayon po yun, natutunan na nila. Pero marami pa rin po ang gusto magtanong sa akin. Sabi ko, dito lang po ako tungkol sa tungkol sa pagsilbi sa isang asawa na yung mga baguhan na gusto pa nila ako makausap, ganyan. Okay lang, open naman po ako makinig sa kanila at na magbigay ng share sa kanila. Yun lang po. Thank you so much po. Thank you, Emmy. Okay, assuming na yung mga asawa natin is gaya nung asawa ni Emmy na hindi abusive, okay? Kasi yung iba, hindi natin alam kung yung talaga naman yung situation nila, abusive naman talaga yung asawa nila. Therefore, you don't have to stay in a relationship like that. Dito, very, very ano yung, ang tawag kasi doon. Manang anong katawag kasi doon? Kalimutan ko na. Sandali lang po. Yung physical abuse dito, okay? Meron akong friend sa Pilipinas. She's two of my students. Hindi ko siya ma-contact. She came here to my house a long time ago. Meron siyang 1-year-old yata na anak. And physically, verbally, and emotionally abuse siya, pero wala siyang magawa kasi taga Camiguin, meron ba yon sa Pilipinas, sa Mindanao, Camiguin? Taga dun daw siya. Meron siyang Pamigin po. nano yan, nano? Pamigin. Camiguin, okay. Taga dun siya. Hindi siya makaalis kahit na gusto niya kasi may anak sila na 1-year-old nung asawa niya ngayon. Yung asawa niya matanda na, so she was basically a mail-in bride. Kung alam niyo yung meaning nun 'no, yung binibili yung mga wife nila sa iba-ibang bansa, hindi lang sa Pilipinas, but she is one of those, pagdating niya dito. So, nung nakilala ko siya, okay naman siya pero napapansin ko parang very recluse siya pagkasama niya yung asawa niya, hindi siya makagalaw, laging nakabantay yung asawa niya sa kanya. So very common 'yan dito. Kung gano'n yung situation niyo na and you cannot get help, by all means, don't put yourself in a position na you are in danger. Hindi naman tama 'yun kasi okay, be submissive, but I know God does not want you to be hurt or be in danger na gano'n, okay? So yung friend ko ngayon, 'di ko na ma-reach out nung pumunta siya dito. Praise God, I was able to lead her to Christ. Iyak siya ng iyak. So, explain ko sa kanya, na there's nothing I can do. Paano siya uwi? Kahit natulungan ko siya na iwanan yung asawa niya, hindi siya pwedeng umalis kasi sabi sa kanya ng Child Protective Services, she cannot just leave because it will, hindi ayaw ipasama nung asawa niya yung anak niya. Ayaw naman niyang umalis dahil ayaw niyang iwanan yung anak niya. So she's really in a dilemma, okay, a very bad situation. Ngayon hindi ko na siya makontak. I'm just hoping na she's okay. But she's stuck here. Hindi siya makaano. So
Yeah, like I said, do not allow yourself, kung meron kayong chance na to have a better life, God help you, God will help you. So, anyone else? Sino pa? Si Jillian Auntie, baka Okay, gusto niya mag-share. Celine. Good morning, Sister Sol. Jelly, ikaw daw na. Good morning, everyone. Auntie, baka busy pa sa baby. Oo nga. Busy si Jeline. Sinong gustong next na mag-share? Si Sophia daw po ata. Sophia. Okay, Sophia. Jel, nagsabi niya, me po, sabi ni Sis Jel. Ay, Next time breastfeeding. na lang po ako. Kinig na lang muna po ako sa inyong lahat. Miss you, P. Okay, P. Sino pa yung gusto mag-share? Ako po, may add lang po ako. Doon po sa sinabi ni Ma'am Rema. At saka yung napag-usapan nila doon sa card, sila ang dalawa ni Ted. Kasi nandito ako sa tabi ng mirror ko. May tinulat ko dito sa mirror ko na you are loved. Tapos sa baba, Ephesians 3:19. So parang nag-boom sa akin yung Ephesians 3:19 nung sinabi din ni Ma'am Rema yun na yun nga, we are full na si Jesus, si Lord, full na tayo sa Kanya. Tapos sinerch ko po yung ibang version nung Ephesians 3:19, nakita ko sa ERV. Sabi niya, Christ love is greater than anyone can ever know. Sabi ni Paul, but I pray that you will be able to know that love. Then you can be filled with everything God has for you. Sabi niya ganyan. So, ang siguro ano ko lang na whenever say we feel unloved or unworthy, basahin lang natin to. Sarap niyang basahin pala sa ERV version. Kahit na sabi naman sa ESV version, sabi niya pong ganyan, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So let's always, sabi ko sa sarili ko, always mong try to understand yung love ni Christ sa'yo bilang ikaw, bilang babae, bilang Mitch. Therefore, pag ganun, kasi malalaman mo talaga yung value mo, hindi sa kung paano ka tignan ng asawa mo, kung paano ka i-treat ng asawa mo, kung paano ka i-treat ng boyfriend mo. Kasi sasabihin mo na no, hindi ko ito tolerate yung ganyang ugali mo if hindi mo ako in-honor, hindi mo ako nilalove, hindi mo ako minamahal, you're being rude to me, ganyan. Kasi ako nga, mahal ako ni Lord, mahal ako ni Christ, I'm already full. Kaya, overflow na lang yung love na hinihintay o bibigay ko sa'yo. Kaya, if you love me, I will love you. If you don't value me, sorry. Ganun po yung nakikita ko kasi parang yun ang nag-aano sa akin ngayon na, ayun nga, I want myself to fully understand talaga yung pagmamahal sa akin ni Christ, pagmamahal sa akin ni Lord para maging akong full ma-understand ko pa mas lalo yung value ko bilang tao, bilang babae sa mata po ni Lord. Ayun lang po, thank you po. Sis Rome, ikaw. Hello, Would you good like- morning. Actually, I've been single for how many years now? 8 years. Actually, yung topic natin ngayon, it's like a preparation, no? And hindi mo siya pwedeng i-disregard kahit na nagkaroon ka na ng relationship before. Pero I'm learning so much now from what you are all sharing.
especially with your testimonies, nakaka-inspire, kumbaga, nabibuild up din merong nabibuild up sa'yo na pagdating ng panahon, pag nagka-partner ako ulit, yung parang ganun, no? Yung if God will, if it is God's will na magka-partner ako ulit, I would know what to do, no? In terms of love naman and serving the husband, I believe everything is automatic. No, if you are in Christ, in any relationship, love is automatic. You do what you do for the people. You do what you have to do, kahit na minsan masakit, kahit na minsan ayaw mo. Pero dahil na kay Lord ka na, no, yung love hindi siya mahirap ibigay sa tao. Yun lang. Thank you, sis. Sino pa? Oh, si Rina. Ako, wala pa po akong asawa. Joke. Ano ba, yung sa akin, yung sa kahapon sa story ni Rachel, nag-speak sa akin is, you can't have everything that you want, pero God provides us everything that we need. In a way na, yun nga, hindi natin kailangan ng lalaki sa buhay natin. I mean, yun nga, sabi ni Ate Rem, bonus na lang siya. Pero, mas na-empower mo yung husband mo or yung partner mo kapag ikaw buo ka na sa sarili mo eh. When you're aware kung sino ka, kung sino yung God na worship mo, kung ano yung pag nasa mahirap na phase ka ng buhay mo, kung ano yung comfort na binibigay ni God sa'yo, hindi mo na siya hihingin sa partner mo eh. Yung parang, ba't di man lang niya ako i-comfort, ba't di man lang niya ako. Di ba, ganun tayo eh. Sorry, Josh. I mean, di ba, ganun tayo na hindi natin napapansin dahil sa kung saan tayo nakababad, social media, nakikita natin, pag sad yung girlfriend niya, binibigyan niya ng flowers. Yung mga ganun ba na, di natin napapasin, nafe-feed tayo ng mga, bakit ikaw di ka ganyan sa akin? Bakit, yung mga ganun na hindi natin na-realize, sorry sa term, pero wala silang kwenta. Wala silang mabibring na satisfaction sa atin na totoong peace na pag nakuha mo yung flowers na yun, okay, masaya ka for 5 minutes, ipopost mo sa Facebook, okay, go. Tapos wala na. 'Di ba? Ganun lang. Pero yung knowledge and yung awareness yung comfort and yung peace na si Lord yung meron siyang Jeremiah 29:11 plan for us that is beautiful and yun nga, dito tayo nabibuild yung patience natin, yung fruit ba, kapag tinanim mo ngayon, bukas fruit na siya. Hindi, may process, may time talaga. And yun yung naan ko kasi nagbasa din ako kahapon. Si Rachel pala, nagkaanak din pala siya. So, medyo walang kwenta yung pagbubuisit niya sa asawa niya. Parang, di ba, ganun tayo na, Lord, ba't ganyan? Ba't wala pa? Or yun nga, ninanag natin yung partner natin, ba't kasi ganyan? Ba't ganito? Pero yun pala, nagkaanak siya, 2 pa. So parang naho-hone lang talaga yung fruits na nara-ripen lang sila and na nagiging yun nga, nagte-take time lang siya para maging fruit and hindi lang yung fruit na para lang kukunin mo siya pag di pa siya ripe, pero yung fruit na ang tamis na ang sarap na pag kinuha mo yung fruit na yun, sobrang worth it na naghintay tayo and naging patient tayo. Yun lang po. Galit na galit. Sino pang gusto na mayroon na isi-share?
Okay, Jel. Hello. Ayan. Good morning. Ayan, share ko sana kahapon kaso nag-lowbat ako. Tapos di na ako nakabalik. Ano ko lang, relate ako dun sa wag mag-set ng unrealistic expectations with your husband or partner. Ako especially sa finances, kasi lagi kong shine-share 'to sa mga lagi ko shine-share na hindi kami nag-aaway ni Arvin. This is all glory to God. Hindi namin pinag-aawayan about sa finances, sa pera, ganyan. Kasi although sinasabi na yun yung number one yun yung number one na cause ng divorce sa mga marriages, pag-aaway, ganyan, yung pera, 'di ba? Tapos, pero ako kasi hindi ko siya inaaway about sa pera kasi number one, alam ko naman yung lang, parang practical lang. Alam ko naman yung work niya, alam ko yung kung anong ginagawa niya, yung sweldo niya, yung komisyon niya, gano'n. So, bakit ko pa siya pipigain na alam ko naman yung output niya, parang gano'n. Yung mga iba kasi inaaway nila dahil sa kanila sila, sa husband nila sila parang tini-take out, yung parang inaan nila dun sila basta yun. Pero sinasabi ko nga lagi, kanina hindi man siya. Sinasabi ko nga lagi na God is my provider. Wait lang, type ko na lang. Baka hindi niyo din maintindihan. Yung God is my provider kasi yun talaga yung sa'kin, yung na-ingrain sa ko, sa heart ko, sa mind ko na si God talaga yung nagpo-provide na hindi si RV. Although sinasabi na yun yung role ng lalaki, pero yun nga, buti na lang may word of God before pa kami ikasal, before pa kami maging kami na na talaga sa'kin na Jesus is my provider. Yung Jehovah Jireh natin na sa kanya ako nagre-rely kahit na in difficult situations. Dumanas po kami lalo na sa finances, ang dami po namin testing na lalo na nung pandemic ganyan. Share ko lang po mabilis nung pandemic 'di po kami nakabayad ng house, ng car for more than a year pero yung grace ni God, hindi nakuha yung car, hindi nakuha yung bahay, yung gano'n. Yung iba 1 month lang silang hindi nagbayad, fina-follow up na ng bank pero sa'min po hindi, yung favor. Pero hindi ko siya inaway do'n, tumatawa lang kami ganyan. May dumating pa sa time na, eto lang naman, pero okey na po. May dumating pa sa time na wala na kaming pambili ng ulam. Gano'n, pero hindi po namin siya parang yun nga, hindi po kami nag-ano sa ibang tao, pati po sa mga family namin 'yan. Pero alam na po ng nanay ko 'yan. Pero yun nga po, kasi nga alam namin na si God yung provider namin ta's yun, may times na bumili lang kami, yata yun, Century Tuna. Tumatawa lang kami kasi alam namin dadaanan lang namin and si God, hindi niya kami papabayaan na alam kasi namin and proven and tested na sa life namin, also sa mga kasama natin na tawag dito, na He does not disappoint, He does not fail, hindi niya alam paano matalo, ganyan, and He will never leave us nor forsake us, gano'n. Pero lately ko lang na-realize na meron pala kaming barya-barya nun sa kwarto. Nakalimutan ko lang. Pero yun nga, praise God, yun lang po. Mag-rely tayo kay God, not to our husband. Pero yun nga, syempre love pa rin natin sila. Sino pa? Napansin ba ninyo na sa finances, when it comes to dealing with our finances, tapos yung husband natin, sila yung nai-stress because they associate their jobs with their identity. They associate themselves with their finances, how much money they make, the kind of job they have. We may not want to admit this, but that's true. Or they may not admit that, but inside of them, that's really true. Ina-associate nila yung status nila sa work. So when we say na, kasi this was my biggest mistake when my husband and I went through a very difficult time in our yung financial issues namin. Ang unang buga ng bibig ko,
you're not my provider, God is my provider. And that totally knocked his spirit, na ano talaga siya. When in fact, he was doing the best he can to provide, and then yung pa yung sinabi ko na knock down ko pa siya, and for years and years and years he carried that sa puso niya. And number one, hindi pa siya masyadong maano sa faith niya nun. So for me, I've made many mistakes in my marriage, okay? Like I said, learn from my mistakes. You will make your own mistakes yourselves, but learn from mine para hindi nyo na ulitin. And ayaw nila yung inaano natin yung hindi yung hindi natin vina-validate yung pagkalalaki nila na hindi naman ikaw talaga yung provider ko eh. Si God naman. Yes, that's true. But hindi ba importante yung may work sila? Importante rin yun, di ba? And yun, they feel important when they have a job. Kasi yun, they are made to be like that. They are made to be sila yung worker. Even in the beginning, sila talaga yung nagwo-work, sila yung hunter, kaya pag hindi natin vina-validate yung ano nila na may importance din yung work nila, and it's tied to their identity really, kahit na hindi nila, ayaw natin admitin yun at ayaw nila. Sa loob-loob nila, dapat maganda yung trabaho ko kasi ganun yung mga lalaki, yung pasikatan sila. Kahit na Christians na yan, meron pa rin ganun. Meron silang, they butt heads with yung ego nila. And unfortunately, it's that way. So, we have to be careful the way na ano dapat, yes. Yung sinabi ng anak ko na panganay, sabi niya, dapat inaano mo rin siya kasi gusto mo ng car na ganyan, tapos sinasabi mo, si Lord ang magpro-provide. Di ba nagtatrabaho siya para ma-provide niya sa'yo yung car na gusto mo? And okay, sabi ko naman yung reasoning ko, kung di siya yung magbibigay, may uutusan si Lord na iba. So you see, it's so insensitive of me to say that. Very insensitive. Kasi he's striving to work hard so that he can provide for me and the family. Tapos sasabihin ko, hindi naman talaga ikaw yung provider ko. Hindi na ngayon ganun, no? Kasi Rema was here for 3 months. So, na-observe ni Rema yung interactions namin ng husband ko. Right, Rema? And it's not bad. Rema did not have a bad experience here na kasama ko yung husband ko, and yung interaction namin hindi na ganun. So, just a reminder na i-ano din natin sila, yeah. Has anyone heard of the book? Siguro si Sister Sol has heard of this book. Men are from Mars and women are from Venus. Has anyone read about that? It just talks, sino sa inyo, wala? It talks about the difference in yung how men and women think. I think Manang Linda has heard of it. Okay. So here, I'm just going to read a few. When it comes to yung emotional expression ng husbands natin, so men may be more reserved in expressing their emotions, sabi niya, often referring to process their feelings internally. So, minsan kahit na masama yung dinaramdam nila, they don't say anything because that they feel na weakness sa kanila yun eh. Ayaw nilang ipakita na weak sila sa atin, okay? So, and then women are often more open about their emotions, seeking support and understanding from others. Listening and problem solving. Men might offer solutions when women share their problems. Can you relate? I can relate. Sometimes unintentionally invalidating their feelings. Totoo yun. Pag meron tayong sinasabi na may nangyari sa trabaho or meron tayong gusto na pag-usapan, ini-invalidate nila yon. Sinasabi nila, oh, okay. Women may feel unheard if men jump into problem-solving mode instead of empathizing first. Diba? Kaya tayo, pag meron tayong issues na nafe-feel natin na hindi nag-empathize yung asawa natin, we go to someone who does. We go to a woman who, ganun yung women eh. Yung lalaki, they have a different thought patterns when it comes to communication and showing their feelings and all that. Men might offer solutions when women share their problems. Tama yon. Now, men might withdraw in solitude when facing stress, needing space to process their thoughts. So, pag may problema sa work, quiet lang sila, hindi sila nagsasalita.
I'm sure Rema, okay, yung mga asawa ninyo dyan na you run your own companies, your husbands have a high position and all that. Yung stress nila sa work, hindi nila masabi-sabi kasi ayaw nila na ipakita na weak nga sila. So, nagwi-withdraw sila. And then we think, pag nagwi-withdraw sila, iniisip natin, ano kaya nagawa ko? Baka naman meron siyang ibang chick sa work. Baka naman ganito. So we have assumptions. And then iba yung interaction natin sa kanila, okay? Yung coping mechanisms, men might withdraw into solitude when facing stress, needing space to process. Women might seek emotional support from friends or loved ones when stressed, valuing connections. Ayun tayo, hindi tayo, inuuna natin, halimbawa, yung mga friends natin, yung sisters natin, doon tayo tumatakbo pag may issues tayo. Because we feel heard by them, by women, okay? I'm not saying just by women, okay? Sometimes we make this mistake of opening up to another man. Halimbawa, at work, nangyayari to, okay? This happens at work. We open up to another man at work, tapos yung man naman sa work meron din issues sa wife niya, and it creates a you know what I mean, tapos meron ng emotional infidelity that happens. There might not be physical infidelity, but emotional infidelity, because now they rely on that man to help them with their issues, tapos nagiging close na sila like that. So be very careful with that too. Tapos yung validation and appreciation. Men often feel valued through their achievements and success. Rayma noticed this sa husband ko. Di ba, Rems, pag may ginagawa yung husband ko dito sa house, nagmo-mow siya ng lawn, meron siyang ginagawa na, yung panglalaki, ganon. He wants me to acknowledge na, wow, ang ganda ng lawn, meron pang pakorte-korteng gano'n, yung grass, ang ganda-ganda, tapos gano'n naman siya. Gano'n yung gusto nila, hindi natin alam kung why they are wired that way, their brains are wired differently, but God put us together to complement yung ano nila na gano'n. So if that's what they want, okay, give it to them. Give them the appreciation, give them the, wow, galing mo, you give them the pat in the back, but don't overdo it na flatter niyo sila, okay? They do deserve yung appreciation natin. I appreciate you, like that. Kung gusto nila yun, okay, give it to them. And giving and receiving love. Parang, Rems, parang this is leading to yung next na topic natin, with the 5 love languages, I think. More often, show love through actions and deeds. Women show love through yung words and gestures natin. Sila yung action nila, tayo yung gestures natin. Okay, so yun lang yung share ko dun sa Women Are From Venus and Men Are From Mars. It's a good book. It's not a religious book or not a Christian book, but it's a practical book that we can learn from. It's been out for decades, I believe. Nabasa ko matagal na. Never really understood it before because I was too busy fixing my husband. Sino yung nagsabi kanina? Si Aisel, sabi niya, when we fix them, we lose sight of ourselves. That's true. We lose sight of who we are because we're so busy fixing them, okay? So, Sister Sol, would you like to say something? Gusto ko lang that is maganda po yung shinare niya, Sister Rach. Meron lang po akong gustong i-share din sa ating mga women this morning. Based sa experience ko po ito. Ako po kasi akala ko kaming dalawa ni Willie before ay pareho ko kasi kami na born again. Way back 1978. So all I thought po na yung aking pananaw na bilang isang Kristiyano, mga natutunan, mga natutunang mga godly principles, he's also applying it in his life. So I was really expecting na pareho ho kami ng growth and our development po. Pero nangyari po,
Ako po ay I am a career woman. Bali po, businesswoman at the same time and nurse. Tapos talaga kong itinaguyod ko po talaga ang pamilya. Kasi nga singer nga ho si Willie. And yun nga ho ay akala ko po ganun na pareho ho kami. Until po na magkaroon ho ako ng television program sa Baguio. And napansin ko po na yung secretary po namin ay, yung pinaka-secretary ko po meron na akong kakaiba na napapansin, yung gano'n. Ang point ko ho dito ay, na-overlook ko din ho yung mga emotional needs ho ng husband ko. Na-overlook ko din po yung, akala ko nga po na pareho ho kami. So, ang ano ko ho doon, and then ho, pinipilit ko pong maging siya ako. Pinipilit ko na yung pananaw ko, pananaw din po niya. So, yun ho ay isa ko palang pagkakamali yun. And then every time na ho na may nakikita ko ako mga diferensya, yung diferensya po ang aking sinasabi. And kalimitan ho, I don't even encourage him anymore because I was really expecting that he should know what he's doing and he should know what he's thinking. So, yun ho ang nangyari. So, hanggang pala po, ang nangyari, bali po, yung na-miss na po niya sa akin na encouragement or inspiration or yung backup ko po bilang isang asawa, na ibigay po ng ibang babae sa kanya. So, yun ho ay, bali po, siya po ay na-encourage, na-appreciate po, ganyan. So, ang nangyari po ay, naging dalawa po sila. Dito ho ay, it's really very true, na yung marami ho kasi tayong, ako po, marami ho akong akala. Kasi nga, pareho lang naman tayo na born again this day, this ano. Bakit ganyan pa rin ang ano mo? So, pinipilit ko na ngayon talaga na dapat din, ganun din siya. So, hindi nga ako nangyari yon. Lalo ho pa na pinakita sa akin na talaga ho, na very daring, very talaga ho, kaya ko niyang gawin na nasaktan ako. Kasi I don't encourage him anymore. I did not. I was so busy already doing ministry and I was already, mas inuno ko kasi yung mga pangarap ko din po. Tapos to that extent ho na nagkaroon nga po sila ng relasyon, kahit nasa set po ako, ay nakikita ko na nag-ano ho silang dalawa, ganun po. So ang ano ho dito ay napaka-importante po na tayong mga may asawa, kayo po na may asawa, kasi byuda naman na po ako ngayon, ay yung encourage po natin ang husband po natin. Minsan nga po, we fail to do that. Kasi nga, we are very busy already na gumawa ng pera para nga ako makatawid po, to meet all our needs in the family. We want our family to be the head and not the tail, yung mga ganun po. So, in financial terms. So, I have to make it short. Okay po. I am reminded again. Okay, so ang ano lang ho dito is being sensitive din talaga ho. Maging sensitive ho tayo sa mga pangangailangan ng husband natin. Kahit na malaki ho ang iniaakyat natin pera sa loob ng bahay, sa relationship po natin. Ako ho, malaki po talaga ang pag-akyat ng pera sa pamamagitan ko kaysa sa kanya. So, ang ano ho dito is to encourage everyone is really tanggalin ho natin yung mga assumptions natin, mga presumptions natin na kaya nila yan. Meron din ho silang inaasahan sa atin to really encourage them, to inspire them, mga ganun po. Kaya nga ho tayo mate po tayo ho ang better half. Tayo po ang
ang kadugtong na po nila. At very sensitive ho, kailangan ho tayo na kapag ka hindi na ho umiinit, ganyan, and we want also to learn what are their thoughts, ganun po. And once naman ho na gusto ho nating malaman yon, we show concern to them, we show love to them, isasabihin naman po nila sa atin kung ano po yung saloobin po nila. Kaya po, ako ho, hindi ko na ho mga nagawa yung time na yon kasi busy na ho ako sa pag-duty noon, nagsa-72 hours pa ho ako sa hospital. Tapos po, I was already, marami ho akong tinanggap na mga responsibilities. Like I was having my own program, the television. Tapos ho, meron pa ho akong mga I indulge myself ho to so many work ho sa community, ganyan po. Na ang asawa ko, may mga needs ho pala na hindi na akala ko lang po pwede mo na lang siyang hilahilahin yung gano'n. Hindi ho pala. So, yun ho ang ano ko na gusto ko lang ho i-share sa inyo na nawa po ay talaga ho lang two-way po yun. At saka we spend that precious moments po with our husbands po. Yung valued moment po, valued time po talaga kailangan po na hindi ho sa iba, kundi ho una po sa pamilya, sa asawa po natin. Thank you very much. Thank you, Crystal. Meron ka pa, Nak? Okay na po, Auntie? Yung mga sinabi ni Sister Sol na yon, yung i-value natin yung husbands natin, we spend time with them. Those are the things that we much older women have learned over the years. Yung mga kabataan, yung mga bata-bata pa sa inyo, you may tend to neglect times kasi yun talaga yung yung young love, akala natin okay pa lang, pero the older we get, we women, the older we get, the more we value yung relationships. Even for me, the more I value my children, my relationships with my brothers, sabi ko nga, iniisip ko, sana kasama ko pa yung mga kapatid ko, sana bumata kami, because we are getting past yung young life namin, and we are in this season of gracefully aging, okay? But for you, much younger women, it's very important. Okay, the more we select our husbands, the pretty, or our boyfriends, the prettier and prettier their co-workers look every day. So let's not neglect ourselves. Okay, yung pag-uwi ng husband ninyo. I remember Ramsey Grandma. Na-remember ko siya noon. Yes, Hindi every day before na darating na yung papa ko, lagi siyang nagsha-shower, naliligo siya. Yun ang at the time, okay lang. Of course, she has to shower. She needs to shower. Pero nare-remember ko, pagdating ng papa ko, didiretso kagad yung papa ko sa kanya, halikan niya, like that. Tapos nagjo-joke-joke pa sila. Ako naman gumagano din ako, tanda-tanda na nila, dapat pero hindi pala gano'n. Yun pala yung naging example kasi as idols na chine-cherish. And it teaches us the value of true love and relationship and honoring your wife and honoring your husband and all that. But then hindi ko alam kasi bata pa ako, and then nung nag-asawa din ako, sabi ko, bata sila, tanda-tanda na sila, meron pa silang gano'n. Ako wala. Yung pala, we have to make a conscious effort to do that every day. Pagdating ng husbands natin, dapat hindi na nakapinggol yung ako lang, okay? Lagi akong naka-hat because I run every day and I don't want to spend a lot of time doing my hair, so naka-hat ako lagi. But naman, kung hindi ako nagluluto, amoy banana cake ako kasi lagi akong nagbe-bake ng banana bread. But before na tawa-tawa kayo, before na pagdating or before you get together with your boyfriend, or not boyfriend, your husband, at the end of the day, make sure na you are welcoming them with in all your glory, and kasi the next day pagpasok sa work, merong magagandang chicks doon.
lalapit-lapit sa kanila na like that, and the more we neglect the way we look, ay ano na yung look natin hindi yun importante, but sa kanila important yun, okay? So, and think about this, when we go to work ourselves, don't we not look our best? Why can't we not look our best when our husbands come home? Di ba? Baka marinig ako ng husband ko. So, yun lang, it's a good thing to, it's a good ano to think about. Ang gaganda pa mo ninyo, no, 'di ba? Kahit hindi na kayo magpaganda, maganda na kayo talaga. But there's always going to be someone more beautiful than you. There's always going to be someone lesser than you, but you know, we have to pag love natin yung mga husbands natin, we have to keep them interested in us at all times. Yun lang. So, I hope na meron tayong fruits na nakuha for today. And next week, Rema, tutuloy ba natin yung ibang women of Yes the po, Bible? Auntie. Tuloy po natin. Tapos Kasi po, September na tayo yung 5 love language. Okay. Kasi si Sister Sol daw, gusto din daw niyang magturo ng isang woman of the Bible. Although, si Mary, Mother of Jesus, was already done. So, we can look for someone else for you. Si Rema yung nag-a-assign. So, if that's okay with you. Okay po, Auntie. Discuss na lang po natin, Auntie. Okay. Yes, Gusto mo mag-close ng prayer, Rem? ano po yun, Auntie? Sorry. Close Si ka Ate ng... Banji daw, magko-closing prayer si Ate Banji. Okay, si Ate Banji. Ate Para makita ko si Banji. Ate Banji, dito ko daw, mag-pray ka. Nag-aalaga siyang kay Katsana. O kunin mo si Katsana para makapag-pray. Nagduduyan siya. Ikaw na lang, Rems. Sige po. Pray po tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God, thank you po for this wonderful day, Lord. Salamat po, Lord, sa goodness ninyo sa mga buhay po ng bawat isa. Salamat din po, Lord, sa mga natutunan po namin ngayong oras na ito, God, na I believe, Lord, may apply po namin sa mga buhay po namin. Thank you, Father God, for changing us every day, transforming us into your image and likeness, O God. And thank you, Lord God, na, Lord, maging blessing po kami, O God, sa mga spouse po namin, sa pamilya po namin, O God. We give you praise for this day. Thank you, Lord, for divine protection, perfect divine health to each and everyone. Salamat po for this day. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And thank you so much. God bless everyone. Thank God you. bless you. Thank you. God bless. Thank you Next po. week. Thank you po. God bless. God bless. Bye, Janet. Bye, Sister Sol. Recording stopped.